banal at dakila. Purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayinyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito tayo ay magpasalamat sa lahat ng mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tandaan nito, patuloy tayong dumulog sa Kanya. Taas ang ating mga personal na kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. At upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mga nabiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaang pamana sa piling mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nakarating sa akin ang di mapag-aalinlangang balita na napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga pagano'y di gumagawa ng ganyang kahalayan, at nakukuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at tumangis, at itiwalag ang gumagawa nito. Bagamat wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu, kaya't parang nariyan din ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ako'y kasama ninyo sa espiritu sa inyong pagtitipon at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura, at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pagpaskwa, si Kristo, kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway, di mo papayagan. Ang mga palalo't masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang nagtitiwala sa iyo'y magagalak. Masayang aawit sila oras-oras. Iyong ingatan yaong mga tapat, na dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanyang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at ng mga pariseyo na paratangan si Jesus, nagbantay sila upang tignan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kahit sinabi niya sa kanila sa lalaking tuyo ang kamay, halika rito at sa unahan. Lumapit naman ang lalaki, tumayo roon. Sinabi ni Jesus, alin ba ang tatanungin ko kayo? Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Tinignan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga pariseyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga pong muli sa inyo mga kapatid. Makikita po natin ang tao pong ito, ang taong tuyo ang kanyang kanang kamay. Siya po ay tinuturing sa panahon ni Jesus na makasalanan. Lahat po ng mga tao, kapag ikaw po'y may kapansanan, ikaw ay pilay, ikaw ay bulag, ikaw ay bingi, ikaw ay paralisado, ikaw ay ketongin, ikaw po ay tinuturing ng mga tao, ang lahat ng nangyayari sa iyo ay dulot ng iyong kasalanan. Kaya naman ganun na lamang po ang pagtingin
ng mga tao sa gantong mga uring kalagayan. Pero para kay Jesus, kakaiba po ang kanyang nakikita. Hindi po ang kapansanan, hindi ang karamdaman, kundi ang dignidad at ang kahalagahan ng bawat isa. Kung kaya naman, siya po ay lumalapit at ipinararamdam kung gaano ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Alam niyo po mga kapatid, ang ministry po ng ating Panginoong Jesucristo, una, ang pagpapahayag ng mabuting balita. Ikalawa, ang pagpapagaling. At ikatlo, ang pagpapalayas ng masamang spirito. Pero ang lahat po ng ito ay mayroong batayan. At yan ay walang iba kung hindi ang buhay panalangin. Napakahalaga po kay Jesus ng buhay panalangin. Kaya't naman sa ating mga ebanghelyo, ipinakikita po sa atin na si Jesus mismo ang siyang nagbibigay sa kanyang sarili ng panahon para manalangin sa umaga, sa dapit hapon, o sa anumang oras na ang sa tingin niya dapat siyang manalangin. Kaya hindi nakapagtataka, ang puso ng tinatawag po nating Sabat ay ang puso na kung tawagin is the law of love. Ang batas ng Sabat ay ang batas ng pag-ibig. Kaya nung makita niya po ito pong taong tuyo ang kamay, lumapit po siya. Hindi naman hinihiling ng taong ito ay pagalingin siya, ngunit dulot ng kanyang pag-ibig at tumutugon sa batas ng pag-ibig, tinawag niya ang lalaki at sinabi niyang, iunat mo ang iyong kamay. Dito naganap ang kagalingan, dito nagkaroon ng tunay na himala, ang himala ng pag-ibig ng Diyos para sa lahat ng mga nahihirapan. Pero kapag ikaw po ay merong vested interest sa puso mo, ikaw ay isang taong sakim, isang taong makasarili, ang iniisip mo lamang yung mismong sarili mo, yung mismong pagkatao mo, yung pangalan mo. Kaya ito naman pong mga taong naririto, itong mga sinasabi po na puno ng simbahan, sila po ay naghahanap ng pamamaraan para makita ang pagkakamali ni Jesus. Titignan natin kung si Jesus ay magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Kaya pinakita po ni Jesus at ang sabi niya po rito ay sabi, ano ba ang tama? Tatanungin ko kayo. At ang sabi po rito, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga. Ito po yung isang bagay na gusto pong buksan at ipamulat ni Jesus sa mga taong nagkikriticize sa Kanya, sa mga taong nag-iisip lamang sa kanilang sarili. Ang batas ng Sabat ay hindi ginawa lamang, kundi ito po ay ginawa para magkaroon ng kaginhawahan at mas lalong maging maganda at maginhawa ang pagsamba. Kaya kahit sa atin naman po, ang batas ng Sabat, kapag tinitignan natin, ito po yung Sunday eh. Kapag sinasabi po natin batas ng Sabat, dapat nagmamahalan tayo. Kapag batas ng Sabat, dapat sineselebrate natin ang ating buhay bilang isang pamilya, bilang Kristiyano. Kapag batas ng Sabat, dapat natututo tayong iabot ang ating kanang kamay nang sa gayon hindi matuyo at makatulong sa ating kapwa. Ito po yung batas ng Sabat. Hindi po tayo sinasabi at dapat mangipangimbabaw yung pong ating pagnanais sa ating sarili nang mas mahalaga ang pangalan ko. Kundi ang sinasabi po sa atin, ang makita ang kaginhawahan, ang pangangailangan ng bawat isa at makatugon tayo sa ayon sa ating pamamaraan. Ito po yung pag-abot natin ng ating kamay sa mga taong nangangailangan. Alam nyo mga kapatid, kapag hindi po natin inaabot ang ating kamay, sa atin lang, sarili lang natin ang pinapahalagahan natin. Ano po yung mas mahalaga? Makikita nyo po yung kamay nyo patungo laging bibig natin. Ang kamay natin patungo laging sa bulsa natin. Kundi ang sinasabi, gamitin natin ang biyayang kaloob ng Diyos sa atin at ang ating kamay ang siyang maging dahilan para abutin ang ating kapwa. Huwag nating hayaang matuyo ang ating pagmamahal.
Huwag nating pabayaan na mawalan tayo ng pagkakataon para abutin ang ating kapwa. Mga kapatid, hindi ka kinakailangan lumayo para maging ganap ang pagtugon mo sa batas ng Sabat. Kailangan mo lamang tanggapin ang pag-ibig at tignan kung papaano ang halimbawa ng Poong Jesus Nazareno, ang pagmamahal niya sa kapwa, ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga nangangailangan. Patotoo po ang Quiapo, ang simbahan ng Quiapo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Inaabot ng Poong Jesus Nazareno ang kanyang kamay sa atin nang sa gayon maranasan natin ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa atin. At bilang mga namimintuho at nagmamahal sa Poong Jesus Nazareno, ito rin po ang sinasabi sa atin ng ating pong pananampalataya ay magiging ganap sa pagtikom ng ating kamay at muling pagbukas nito sa pag-abot natin sa ating kapwa. Ito ang nagiging napakagandang ekspresyon ng tunay na pagmamahal sa Diyos. Hindi ang mga dasal na inuusal ng ating bibig, kundi ang kamay nating umaabot sa ating kapwa. Ito ang batas ng Sabat. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, para sa ating mga Kristiyano, wala nang higit pang batas o utos, kundi ang ipinag-uutos ng Ebanghelyo na mahalin ang Diyos at ang kapwa. Pahalagahan natin ang paniniwalang ito habang nananalangin tayo para sa pangangailangan ng bawat miyembro ng ating simbahan. Ating tugon, gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, o Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang simbahan naway palaging maging bago at dalisay sa pamamagitan ng mga salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga nasa tungkulin sa gobyerno naway magabayan ng karunungan kapag gumawa sila ng panukala at magpasya sa mga pinahahalagahang proyekto. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang ating pagsamba naway maging salamin ng ating katapatan at dedikasyon sa mapagpakumbabang paglilingkod natin sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Sa mga may sakit at sa pinanghihinaan ng loob, naway makapagdulot tayo ng pag-asa at kaginhawaan. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga yumao, naway mamayapa sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang aming mga utos at hindi lihim sa iyo ang pinakatatago naming kaisipan. Liwanagan mo ang aming mga puso para higit na tunay na pagsamba at ang aming mga kamay para sa higit na bukas loob na paglilingkod sa kapwa. Hinihiling namin ito sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo.
pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ang gumawa ng wagas sa katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan, ang iyong minamarapat sa aming maiaalay, at nawa magkaisa kami sa pakinabang sa banal na paghahain ngayong ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso't iisipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwan sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. At sa iyong paghiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun, iabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kahit niyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga reyoso, diakono at intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak sa pusong si Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kadulugod sa iyo,
may pagdiwang noon namin pagpupuri sa kararangal mo sa mamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa dagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesu Kristo, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagaraban kami ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dali ng manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalaban kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalu mo sa iyong salita at biging banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ay alay. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-iibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo rin ang kanilang mga daladalang imahin at dasalan, 10 ng kanilang mga panalangin. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila'y binyagan na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.